Sa wakas mga ka-idol, good news ito dahil Justin Brownlee magbabalik na nga ba ngayong February at aabot ngayong semifinals. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. At bago nga natin alamin ang buong kwento nitong si Justin Brownlee, ay kamustahin naman natin ang kaganapan sa strong group na rumirepresenta sa Pilipinas na nasa UAE nga sila mga ka-idol. Kung saan ang current standing nga nila ay 4-0 at wala pa ring nakakatalo sa ating kupunan. Nasabi nga habang tumatagal ay mas nakaka-excite manood ng laban dahil ang pambato natin sa Dubai Tournament ay nananatiling undefeated. Nandyan nga itong si Jordan Heading, Kevin Kiambao, Andre Robertson, Andre Blush at Dwight Howard. Kung saan itong si Kevin Kiambao nga mga ka-idol ay mas nakilala sa tournament na ito at sinasabi nga na gusto siyang kunin ng UAE team. At sabi nga ni Kiambao, nung kinausap nila ako at sinabi nila na gusto nila akong in-naturalize, syempre hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam yung nararamdaman ko noon na may sako at syempre na overwhelmed. Kasi ibang usapan na ito, hindi lang ito about playing sa club level. National team na ang usapan dito. Na kung titingnan nga natin ang naging statistics sa 4 na laro nitong si Kevin Kiambao, ay napaka-impressive nga mga ka-idol. Na hindi rin talaga malayo na may magkagustong team sa kanya. At isa rin sa dahilan kung bakit nananatiling undefeated ang strong group natin mga ka-idol. Habang ito namang former NBA star player na si Dwight Howard ay tila nagbiro na sinasabi nga niyang he's playing for the Philippines at the 2024 Olympics after he wasn't included in Team USA basketball player pool. Dahil sabi nga niya, guess, I'm playing for the Philippines. Pero imposible nga itong mangyari. Sayang nga mga ka-idol kung siya ay naturalized player lamang. Pwedeng maglaro itong si Dwight. Usapang PBA naman tayo mga ka-idol kung saan ay nagsimula na nga ang pinakahintay nating matinding salpukan ngayong semifinals. Na marami nga ang nag-e-expect na ang Barangay Ginebra pa rin ang makakakuha ng kampyonato dahil nga sila ang defending champion kahit wala pa itong si Justin Brownlee. Nasa best of 5 nga sa unang laban ay tinalo ng Magnolia Hotshots ang Phoenix Super LPG sa score na 82-79. At ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang kanilang best import na si Tyler Bay na nakakuha nga ng 23 points, 10 rebounds at 2 assists. Na tinalo naman ng San Miguel Birmen ang defending champion na Barangay Ginebra sa score na 92-90. Nang naging best player of the game nga ay walang iba kundi itong si CJ Perez na nakakuha ng 26 points at 5 rebounds. Kung saan ay labis din ang paghanga nitong si Coach Tim Cone sa bagong import ng SMB na si Boatwright. Na hindi nga maiwasang maikumpara ni Coach Tim Cone sa dating mga star player katulad ni Arwin Santos. Na ngayon ngay kapanapanabik ang magiging resulta ng Game 2 ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. Dahil alam naman natin na ang Barangay Ginebra kung nasusugatan ay lalo silang tumatapang at mas nakikita natin ang galing ng Barangay Ginebra. Nasa update nga ng schedule, ang pangalawang laban ay magaganap sa January 26 Friday, sunod dyan ay January 28 Sunday, if necessary January 31 at February 2. At ngayon ngang natalong Barangay Ginebra sa unang laban nila sa semifinals, marami ang sumisigaw at nananawagan na itong si Justin Brownlee kailangan na talaga ng Barangay Ginebra at sinasabi nga na we need Justin Brownlee. Na noon ngayon na pag-uusapan na alanganin nga siya makapaglaro ngayong January sa Dubai at nangyari nga yan. Pero posibleng nga makalaro siya sa Barangay Ginebra ngayong February mga ka-idol at pwede pa siyang umabot sa semifinals. At yan nga ay nabanggit ni Kinito Henson na talagang malaki ang tsansa ni Justin Brownlee kung gugustuhin niya na makapaglaro ngayong February. Ngunit kung kayo tatanungin ko mga ka-idol, si Justin Brownlee na nga kaya talagang kailangan muli ng Barangay Ginebra para mapanatili ang kanilang kampyonato ngayong Commissioner's Cup. Kung may makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.